ang ERC po ay papayagan na po ang non-NGCP entities na magtayo po ng mga transmission projects. Lately po, nung at the height of summer, talagang lagi pong may yellow alert, minsan may red alert, kakulangan po ng power, lalo na po sa Visayas. Ano po itong dahilanan na kayo po ay papayagan nyo na po ang non-NGCP entities? Ibig sabihin, kasi ang NGCP sila yung may sole franchise, di ba, para sa ating transmission More grid. than 18 years. For more than 18 years. So, why the push now for non-NGCP entities to enter into the picture po? Alam mo, parang ano lang din to kasi kailangan talaga natin all the help we can get. So alam naman natin talaga ang NGCP ang primarily responsible para doon sa pagtatayo ng mga karagdagang linya or transmission wires and assets para nang sa ganon ay masiguro yung ating national grid na mayroon siyang enough na capacity para makapagpadaloy ng kuryente mula sa mga generators patungo doon sa mga linya naman ng distribution utilities. Kaya lang nagbabago kasi ang landscape ng ating electricity industry. Marami ngayong mga bagong teknolohiya, kasama dyan yung mga renewable energy na may kabilisan din ang pagtatayo nila and sometimes nahuli naman yung pagtatayo ng linya ng NGCP. So nagpalabas ng tulisiya ang DOE na papayagan yung mga generation companies at iba pang third parties na baka patayo ng mga linya, sila ang popondo, sila ang magpapakonstruct. Pero pagka naitayo na naman ito, ipapa-operate pa rin sa NGCP. So isa pa rin lang ang magiging operator ng ating national grid. Ang tanong lang po ngayon, tataas po ba ang singil sa kuryente? Dahil po, marami pong kinakabahan, baka daw tumaas yung transmission rates dahil nga po may ibang mga entities na papasok, sir. Of course, any additional na investment sa ating mga infrastruktura, ganun din doon sa kapasidad sa mga generation plants, mayroong na epekto yan sa magiging singil. Pwede kasi, dahil kailangan na mabawi yung halaga o yung ginastos o yung pinuhunan doon sa mga pagpuput up ng transmission na assets na yan. Maski naman si NGCP, kung siya ang gagawa niyan, kakailanganin din talaga niyang pondohan at yung kanyang gagastusin, yan ay pumapasok din sa pagkakalkula ng kanyang singil. Pero mayroon man siyang maaaring pagtataas doon sa singil ng transmission, mayroon namang kaukulan na pwedeng benepisyo or pagbaba pagdating naman sa ibang aspeto ng ating singil tulad ng generation. Kasi kung sa pamamagitan ng mga karagdagang transmission assets na yan, mayroong makakakonekta ng mga karagdagang generation plants. Yung iba ay mas murang patakbuhin or yung iba ay renewable energy. So, magkakaroon naman tayo ng karagdagang supply sa kuryente. At kung may karagdagang supply, hindi tulad ngayon na nakaka-experience tayo ng mga red or yellow alert. So kapag may enough supply, maaari naman bumaba mas ang mga presyo ng kuryente dahil mas iigting ang kompetisyon sa pagitan ng mga generation companies.